Guys, nandito tayo sa isa sa pinakamura, maganda, at talagang mararamdaman nyo yung Baguio Feels experience dito sa kanilang accommodation. Tara, tutur ko kayo. Ito guys, yung Bukaucan Road dito sa Baguio City. Ito yung papuntang Burnham Park sa kanilang market, while dito naman yung papunta ng La Trinidad Benguet, na kung pupunta kayo ng Strawberry Farm, yan, Bell Church, Strawberry Farm, dito sa kabila yung papuntang City Market. And nandito tayo ngayon para ipakita ko sa inyo yung pinakamurang accommodations, yung para kayong nasa villas, and talagang mapipil nyo yung tunay na ambience ng Baguio. Welcome dito sa summer capital of the Philippines, and welcome to Pine Breeze Cottages. Ito yung kanilang entrance guys, oh. From Bukaucan Road, papasok po tayo dito. Dito pa lang sa entrada makikita nyo na at mararamdaman yung Baguio ambience na hinahanap nyo. Ito yung kanilang garden. Ayan, Pine Breeze Cottages. Pag magbabagyo kayo guys, no to overcrowded. Huwag yung para kayong mga nasa condos o wala kayong mga parkingan. Siyempre, pag maghahanap kayo ng accommodations dito, unang-una, yung may parking, may Baguio Feels, at siyempre, malapit sa mga pasyalan. Well, itutur ko kayo dito sa loob ng Pine Breeze. Wow! Kitang-kita natin yung mga kapitbahay natin guys. Hindi nabablock yung view natin. Hindi gaya sa mga ibang transient house dito na talagang puro building na ang nakikita nyo. Dito malawak ang view. Ito yung kanilang guardhouse guys. Upon entry, dito palang magsisimula yung entrance ng Pine Breeze kasi may katabi silang hotel. Yan. Pagpasok nyo, may parking kaagad kayo. Secured parking. And nandito yung ilan sa kanilang mga Ifugao house. Ginagamit din ito ng mga backpackers guys sa murang halaga. Ito yung kanilang reception area, kung saan kayo magtra-transact during your stay na bisitahin natin. Ito is may common toilet tong kanilang mga Ifugao house. Ayan, Ifugao. Ito yung kanilang mga common toilet and bathroom pag dito kayo nagstay sa kanilang mga Ifugao house at Sagada house. Ayan. For backpackers to, I think good for 2 to 3 person. Yan, dito kayo pwede mag-coffee, kumain, and open nga pala dito guys ang Grab food delivery. So pwede kayo magpa-deliver and dito nyo kainin. Or meron naman silang mga common kitchen na pwede nyong paglutuan ng mga light cooking para sa inyong mga food. Actually 3 to guys eh, meron pang isa doon. Dati kasi guys wala ito eh, itong structure na to. So makikita nyo dito sa garden na to is yung 4 na kubo house dito. Kaya lang gumawa yung may-ari ng parang mother
Ayan, nagkaroon siya ng mother structure. Ito yung isa. Ala, 4 pala. Bontok, Kalinga, and Bontok. May tao? Kulibog po ng kubo natin. Magkano ang kubong nila? Per head po sa 450. 450 per head. Ilang capacity niyan? 3. 3? Anong ginagawa mo dito? Sa yung extension yung CR tsaka pagwa. Ano to, balak din paupahan ni Ma'am Cora? Yes, sir. For guest din, ano din na, accommodation din to? Kasi dati room lang to eh. Walang CR tsaka walang kitchen. Extension. Kasama niya sa common kitchen dati. Ay, common toilet lang to dati. Malay lang. Parang ang purpose niya kasi dati dito, yung mother nitong mga kubo eh, no? Kaya lang naging bahay na talaga, naging zila na. Space lang lahat sa ilalim. Di ba may taas pa to? Ano sa second floor? Unit yun, sir. Ha? Unit na rin. May toilet na rin yung taas. Tapos na yon. Tapos na, sir. Silipin ko nga. Bukas ba yan, engineer? Sa iso ko lang siya, sir. Yan, may construction dito, guys. Oh. Ito ang purpose nito is parang mother nga nitong mga kubo na to. Kaya lang naging villas na siya ngayon. Oh, may gamit na rin pala, no? Magkano upa rito? Sir, hindi ko sure po, sir. Magkano? So ganito rin, I think, yung mangyayari dun sa baba. Yes, sir. May kitchen lang, sir. Yan, separate yun, ano? Naka-hot shower na, separate. Shower and toilet. For person. Ayan, kung mapapansin nyo, tabingi yung pader. Dahil kinuha nga yung profile ng mga kubo, kaya naka-inclined. Ito guys, meron pa silang malaking parking area dito. Yan, oh. A safe and secured parking with CCTV camera on some strategic point, kaya siguradong safe kayo. Anyway, gustong gusto ko talaga yung ambience dito, guys. Yung old Baguio ambience na mas may enjoy natin yun. Fresh air dahil napakaraming puno, oh. May mga pine trees sila na malalaki. And ayan yung kanilang reception area. Ito yung administration office and mga staff house. Second floor is yung kanilang mga small rooms for small group. Ayun yung gate, yung entrance kung saan tayo nang galing kanina. Ito naman yung kanilang dating resto na hindi na nag-ooperate since pandemic pa. So meron din silang function area dyan for your small gatherings or small occasion, intimate celebration. And nandito naman yun favorite cottage ko, guys. Yan yung cottage B. Diyan ako unang nagstay nung makilala ko yung Pine Breeze. And that was 10 years ago, 2015. Wow!
2-bedroom yan guys, with own kitchen, a big kitchen and a big sala, living area and dining area. Tara, silipin natin. Sad to say nga lang kasi malapit nang mawala yan at gigibain na daw ng may-ari for a total knockdown and renovation of this place. Kaya nanghihinayang ako guys, gusto nang gibain ng may-ari. And speaking of may-ari guys, ang may-ari nga pala nito is isang architect, si Miss Corago. And syempre yung mga kapatid niya, kasama niya rito. She's an old client and friend ng boss ko, ni Architect OG Periquet ng OSP Interior Design Studio. Nag-o-offer kami guys ng architectural and interior design services. Wow! So nagko-konsulta si Ma'am Cora sa amin. And may ginawa kaming unit dito noong 2015 doon sa pinakabago nilang building, yun, Building E. Dalawang simple model unit which is the E1 and E2. Simple furnishing, basic wall treatment, mga cladding ng pine woods, Baguio stone, wallpaper, and syempre yung ceiling works namin, yung may mga strip cove and cove lighting. Ito yung ginawa namin mid-2015. Nandito tayo ngayon sa Pine Breeze, sa mga backlighted na headboard. Nag-furnish din kami guys, mga dito galing na, puro local yun mga furniture kasi mas mapapamahal siya pagka galing pa ng Manila. So in-exploit namin yung mga furniture na readily available dito sa Baguio, furniture and accessories, kasi medyo budgeted yung project noong 2015 and gusto lang nila magkaroon ng idea kung paano nila iti-treat yung building nila. Anyway, hindi kami ang gumawa ng structure. Ito po sir Ay, wala na. Yun dun sa kabila, kaya pang remedyohan. Hindi po ba pwedeng gawin na wallpaper yung iba? Oh, dahil sa moisture yan Ito. Magiging wallpaper, pwede kang ganun po sir. Bibigyan ko si ma'am ng Idea po. idea. Pangilanan to? Good for 6 persons din po sir. Ito po sir, natutuklap na din po. Rines up lang namin guys kung ano yun nandun. And kung gusto niyo makakita ng sample of works namin, you can watch my recent episode, yun Penthouse Lounge ng Baguio Country Club. Nandito na rin sa channel ko. So balik tayo dito sa Building B guys. Ito yung Building B. Napakagandang cottage. Favorite ko yan guys. And dito yung kanyang frontage. Imagine, parang sayo na tong area na to pag nasa cottage B ka. May mga outdoor dining table. Ayan, pwede kayo mag-picnic dito. So pwede kayong mag-picnic, parang camping style. And ayan nga pala yung kanyang amphitheater. Amphitheater ang tawag nila guys for their mga intimate wedding ceremonies, garden wedding ceremonies. Yan, or small event gaya ng mga team building, maliliit na team building. Meron din silang mga trail doon guys, pababa. Medyo masukal nga lang kaya hindi na natin susubukan. Open daw yan para sa mga guests nila dito. And yan ang gusto ko dito guys, yung mga pine trees nila, yung mga natural landscape ng lugar. Talagang mafe-feel mo yung fresh air, mafe-feel mo yung old Baguio ambience, the serenity of Baguio, and of course the serenity of Pine Breeze Cottages. Tara, ikot tayo ulit. Ito, ibang unit na to. B pa rin, pero B1 yata, I think na. B3 pala. So, mas larger group yan kasi parang dormitory type.
capacity daw yan, more or less. Ito naman I think yung mga outdoor dining nila para sa mga team building. May malaki silang water tank dito. And of course dito, parking area pa rin for 6 cars or more. Ito yung likod ng office nila. Yan yung likod ng office. And may swing dito. Yung paborito yan ng bunso ko. Yan ang pinaka-favorite spot niya rito. Yan siya nagre-relax, guys. And dito, ito yung unobstructed view na ma-enjoy nyo yun, Benguet Mountains. And ang ganda ng view rito, lalo na paggabi, guys. Napakaganda ng view rito. Totally black yan, tapos nakailaw yan mga kabahayan na yan. So parang mga bituin. Yan yung mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa pine breeze paggabi. So, ang sarap mag-picture taking dito paggabi, guys. Yan yung background natin. So, dito, yan, nakikita nyo yung water tank na yon. Yan. Yan yung boundary ng Pine Breeze, guys. Ibang property na yan. And dito daw, gusto magkaroon ni Ma'am Cora ng new hotel building. 5 to 6 story, I think. And dito yung kakagiba lang na cottage nila, which is the cottage H1 and H2. Tinuluyan namin yan, guys, noon Christmas of 2021. So wala na siya ngayon, totally knocked down na. Magkakaroon ng bagong structure ng H1 and H2 building dito, 4 story daw. Ayun ang kanilang kitchen, guys, na nagke-cater ng function area. Pagka may mga birthday celebrations kayo, dyan manggagaling yung pagkain nyo. So ito naman yung cottage D, D1, D2, D3, yan, 2 story din yan, separate occupant. Meron din own kitchen. Natuluyan ko na rin yung baba, guys, last year. Maganda rin with connecting door yan, 2 unit yan sa baba, D1 and D2 with connecting. Ito naman yung building in nila, yan yung ginawa namin noong 2015, yung model unit. So may parking pa rin dito, guys. Ayun yung sasakyan natin. Ito malaki pa to, kaya pa ang 6 to 8 cars dito. Problema lang yung paglabas pag nasa dulo ka. So ito parang compound na to ng building E. Silipin natin yung palibot. So upper ground, second floor, and may lower ground to, guys. 3 malalaking unit na good for 6 to 8 packs per floor. Sa baba mas maliliit. Ayan yung E3, ay E1 and E3. Yan yung ginawa namin, guys. Morning. Ito yung common kitchen nila, guys, for the building E. Bawal kasing magluto dahil mangangamoy yung unit. So may common kitchen na sila. So ayan naman yung mountain pa rin, of course. Ito yung building E. Andun tayo sa second floor. Ito meron silang 1, 2, 3, 4 na maliliit na unit, studio type for small group and small families. Of course dito masuka lang, kapunuan. Ayan, Bukawkan Road yan. Medyo maingay lang dahil nasa highway tayo, yung tunog ng mga sasakyan, pero tolerable naman. Ayun, guys, ang Bukawkan, no? Kitang-kita yung footbridge nila. Yan yung going to Market, Burnham Park, Session Road, and other nearby attractions ng Baguio City. Doon naman yung papuntang La Trinidad, Benguet. Kung pupunta kayo ng
Strawberry Farm, Bell Charge. Yan. So, akit na tayo. So, dito, may mga pahingahan dito. Pwede mag-drinking session dito pag gabi, guys. Kasama nyo yung tropa o pamilya nyo. Pwede mag-coffee. Anyway, may idea na kayo sa Pine Breeze para sa future reference nyo sa mga upcoming getaway nyo dito sa Baguio, kung saan mura, marerelax kayo, may enjoy nyo yung bakasyon nyo, tahimik, guys. Yung serenity ang hinahabol natin dito, tsaka syempre yung view na rin, yung hindi tayo overcrowded, may sense of privacy tayo dito. Anyway, once again, this is Grey Moon 16 and thank you for watching this another episode.